2008, Venezuela ang pinakamasayang bansa sa buong mundo ayon sa Guinness World of Record. Syempre, ikaw ba naman ang may pinakamalaking oil reserve sa mundo? Pangalawa lang ang Saudi Arabia, pangsyam ang Amerika. Mayaman sa likas na yaman katulad ng ginto at diamond, kayang buhayin ang buong bansa. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang bansang may pinakamaraming langis sa mundo ay isa rin sa pinakamahirap ngayon? Dumating sa punto na ang pera nila ay wala ng halaga, parang basura na ipinagtatapon na lang. Yung iba ginawang palamuti. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa ang bansa ay naging petrostate na. Ibig sabihin, ang kita ng bansa ay iniasa na lang sa langis. Wala nang pake sa agrikultura para sa food security, production at iba pa. Lahat iniasa sa pag-import ng produkto. Ang lahat ng basic needs ng tao ay galing sa labas. Dumating sa punto na bumagsak ang presyo ng langis sa mundo dahil sa maling pulisiya ng pamahalaan. Walang plano, hinayaan ng korupsyon, naging magastos. Nagkautang-utang ang bansa hanggang sa umabot sa $105 billion at tuluyan ng bumagsak ang ekonomiya at nagkaroon ng hyperinflation. Ibig sabihin, nag-imprenta ng maraming pera ang gobyerno. Ang mga negosyante, tinaasan ang presyo ng mga bilihin dahil gustong kumita. Noong 2018, umabot na sa 2 milyon ang 1 kilo ng bigas. Ang 2 milyon nila, 20 pesos lang sa atin. Ang isang rolyo ng tissue, 2.6 million bolivar. 1 kilo ng kamatis, 5 million bolivar. At ang malupit, isang buong manok, 14.6 million bolivar. Dumating sa punto na ang isang tasang kape ay umabot na rin sa 2 milyong bolivar. Dumating sa punto na nagbigay ng sanksyon ang Amerika. Noong isang araw, dinampot ng Amerika ang presidente ng Venezuela dahil sa akusasyon ng narco-terrorism conspiracy. Kayo mga ka-pride, ano ang komento nyo dito? Ngayon, patuloy ang krisis, sanctions, kakulangan, at tanong sa demokrasya. Hindi dahil tamad ang tao, kundi dahil sira ang sistema. Ang kwento ng Venezuela ay babala sa buong mundo. Hindi sapat ang likas na yaman kung ang pamumuno ay kapos naman. Hindi ito tungkol sa Venezuela lang. Ito ay paalala kung paano dapat ingatan ang yaman, kapangyarihan at kinabukasan ng bayan. Hindi pera ang unang nawawala sa isang bansa, kundi ang tiwala, pananagutan at malasakit sa bayan. Yan ang aral ng Venezuela at yan ang hindi dapat mangyari sa Pilipinas.